Isipin mo si Cristiano Ronaldo sa football noong dekada 50. Walang modernong sports science, walang malaking sweldo, maputik na bukid at mga kasamahang naninigarilyo. Pero ito ang nakakatakot. Posibleng tapos na ang karera niya bago mag-25. Ang dahilan nito ay babago sa tingin mo sa modernong football. Anong mangyayari kung ilalagay ang perpektong atleta ng ating panahon sa panahong may nagyoyosi sa halftime? Bakit pinainom ng doktor ang injured players ng red wine? Mas nakakagulat ang sagot nito. Noong dekada 50, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, kakaunti pa lang ang may mga TV. At football, iba talaga noon. Mas maliit ang sahod ng mga player kaysa sa mga trabahador sa pabrika. Ang training ay takbo at push-up lang. Iyon lang. Karaniwan na lang ang pinakamabibilis na manlalaro noon. Isiping ilagay si Cristiano Ronaldo rito. May 3% taba sa katawan at kayang tumalon ng 31 pulgadang pataas. Puspusan ang pagsasanay niya araw-araw. Dominado ba niya ang laro? Magbabago na ba siya ng football magpakailanman? Ang mga tao ba noong 1950s ang unang sumira sa kanya? Alamin natin, nang pumunta si Ronaldo sa mga laro noon, nagiba ang lahat. Una, pag-usapan natin ang bola. Nasa 410 gramo ang bola ng football ngayon. Noong 1950s, ang bolang katad ay 450 gramo kapag tuyo. Pero ang problema, sumisipsip ito ng tubig na parang espongha. Pwedeng tumimbang ito ng mahigit 1 kilo. Doble ang bigat niyan. Madalas magka-concussion ang mga manlalaro dahil sa pag-head ng basang bola. Leeg ni Ronaldo ay sanay sa modernong bola. 100,000 oras ang ginugol sa kaniyang teknik para ito sa mga bolang predictable. Ang mabigat na bolang ito'y di kurbado gaya ng inaasahan. Ang sikat niyang knuckleball free kick, imposible sa mga gamit ng dekada 50 at pati na rin ang mga sapatos. Suot ni Ronaldo ang custom Nike boots na 200 gramo lang. Dinisenyo ito para sa swabing kapit. Noong 1950s, ang mga botang katad ay mahigit 500 gramo at may bakal pa sa daliri. Ang mga stud ay pakulang sa ilalim. Binababa dito ng mga manlalaro magdamag para lumambot. Lahat nagkapaltos, madalas ang pinsala sa paa. At narito ang walang nag-uusap. Ang mga palaruan, modernong estadyum ay may paagusan at heating sa ilalim ng damo. Gumagamit sila ng espesyal na damong swak sa laro. Noong 1950s, karaniwang hati ang mga field sa cricket o rugby. Pagdating ng mid-season, puro putik na lang ang mga ito na may kaunting damo. Ang bilis ni Ronaldo ay 33 Yun 98 km region sa larangan. Sa maputik na mga ibabaw na ito, kalahati lang ang bilis niyan. Hindi pa rito nagtatapos ang problema. Ang laro ni Ronaldo ay di uubra sa sistemang wala noong dekada 50. Umuunlad ang modernong Ronaldo sa mga pormasyong 4-3-3 o 4-4-2. Mayroon itong mga partikular na posisyon at galaw. Dekada 1950, naka 2-3-5 na pormasyon sila. May 2 defender at 5 forward. Ang plano ay sipain ang bola pasulong para maka-score. Walang winger na pumapasok sa loob. Nasa gilid ang mga winger at nag-cross ng bola. Trabaho iyon. Wala nang iba pa. Galaw ni Ronaldo ang pag-ikot sa gitna at paghanap ng puwang. Noong dekada 50, sinisigawan siya ng mga boss. Sasabihin nilang tamad siya na tinatalikuran na niya ang kanyang posisyon. Sisigawan nila siya na huwag lumayo. Noong 1950s, 3 beses lang nagsasanay ang mga koponan linggo-linggo. Pagtakbo lang ito at practice match. Walang gym noon dahil masama raw ito sa mga manlalaro ng football. Walang nutrition plans o recovery strategies. Steak at chips ang kinakain bago ang laban at beer pagkatapos ng training. Habang ang iba'y naninigarilyo sa klase, si Ronaldo ay nagta3,000 sit-ups araw-araw. Katulong niya ang mga physiotherapist, nutritionist, at sleep specialists. Gumagamit ng mga freezer chamber at altitude tent pampagaling. Noong 1950s, ituturing na kakaiba, pagtatawanan ng mga kasamahan, at mamaliitin ng media. Ang nakakagulat, ang kanyang profesionalismo ay maaaring makasakit sa kanya. Noong 1950s, ang football ay hindi agham. Ito ay sport ng masa na nilalaro ng mga manggagawang may pangalawang trabaho. Ang culture shock ay nakakasama, ngunit iba ang kultura sa mismong laro. May VAR na ngayon, bawal ang mapanganib na laro at may mga yellow card sa malalakas na tackle. Noong dekada 1950, itinuturing na legal na pag-atake ito. Ang pagtackle mula sa likuran ay hindi lamang legal, ito ay hinihikayat. Di 2 paa na lunge, pamantayan, slide tackle sa manlalaro sa halip na sa bola. Bahagi ng laro. Halos lahat ay binitawan ng mga referee. Simple lang ang pananaw. Ang football ay isahang laro. Kung hindi mo kaya, humanap ka na lang ng iba. Protektado si Ronaldo ng mga patakaran at kanyang bilis. Hindi siya mahawakan ng mga defenders nang hindi magkaka-card.
Noong 1950s, sinabihan ng mga defender na itumba siya at paulit-ulit nila itong magagawa ng walang parusa. Tandaan, walang substitution hanggang 1965. Kung mapinsala si Ronaldo, titiisin niya ito o lalaro ang koponan niya ng may 10 tao lamang. Walang umiikot na atleta, walang load management. Maglalaro ka sa Sabado, maglaro ka sa Miyerkules, maglaro ka ulit sa Sabado. Higit 5 na laro kada season sa putikan at brutal na tackling. Ang mga pinsala rito ang tumatapos sa karera. Si Bert Troutman ay naglaro sa Cup Final kahit bali ang leeg. Si Duncan Edwards ay namatay sa edad na 21 sa isang plane crash. Primitibo ang medisina noon. Ang punit na ACL ay madalas nangangahulugan ng pagre-retiro. Walang protocol para sa concussion. Ipagpag mo na lang. Parang makinang gawa ng modernong agham ang katawan ni Ronaldo, pero nasasira ang makina sa maling gamit at mali ang paggamit sa kanya noong 1950s. Dito talaga nagiging interesante. Ipagpalagay nating nakaligtas si Ronaldo sa karahasan, naka-score ng mga goal at nag-adjust. Ano ang susunod? Noong 2024, si Ronaldo ay may 620 milyong tagasunod sa Instagram. Kita niya ay $260 milyong taon-taon. Global brand siya. Noong 1995, pinakamataas na sahod ng manlalaro sa Inglaterra ay 20 pounds linggo-linggo. Mga 600 libra na iyan sa pera ngayon. Mas mataas ang kita ng doktor at abogado. Pareho lang ang sahod ng factory workers. Si Stanley Matthews ang Ronaldo ng kanyang panahon. 20 pounds lang ang kita niya linggo-linggo. Habang pinupuno ng club ang mga stadium gamit ang pangalan niya. Wala siyang bonus, image rights, o kontrata sa Nike. Maglalaro ka lang ng football para sa 20 pounds kada linggo. Sideline mo sa off-season. Ang tatak ni Ronaldo ngayon ay lampas $1 bilyong na. Noong dekada 50, ito ay 20 libra lang linggo-linggo. Pero narito ang kabalintunaan. Maaaring mas sumikat siya, hindi mas kaunti. Bakit? Dahil noong 1950s, 3 lang ang TV channel sa UK. Iisa lang ang pinapanood ng lahat. Sa final ng FA Cup, 30 milyong tao ang nanonood. Lampas kalahati ng bansa yon. Walang only scroll, walang algorithm na naghahati ng atensyon. Kung naglaro si Ronaldo noong 1950s, kilala siya ng lahat, hindi lang ng mga fan ng football. Nasa unang pahina siya ng mga dyaryo, kilala siya ng mga bata, isa siyang tunay na pambansang idolo na imposible nang mangyari ngayon. Sikat siyang celebrity na ang sahod ay $20 linggo-linggo at bugbog na pagsapit ng 30. Pero may senaryo kung saan di lang nakaligtas o umangkop si Ronaldo sa dekada 50, kundi binago ang football habang buhay. At mas posible ito kaysa sa iniisip mo. Ganito ang mangyayari kung nag-1950 si Ronaldo. Siya ang unang profesional na atleta ng football. Isipin mo, lahat ng tao sa paligid niya ay profesional sa lahat. Casual silang nagsasanay, maling kumain, naninigarilyo tumiinom. Wala silang kaalam-alam sa sports science. At saka nariyan si Ronaldo, tinatrato niya ang kanyang katawan na parang isang eksperimento. Noong una, kinutya siya ng lahat pero pagkatapos ay nalampasan at tinalo niya ang bawat isa sa kanila. Sa ika-60 minuto, kahit pagod na ang lahat, si Ronaldo ay tumatakbo pa rin. Ginagaya na siya ng matatalinong manlalaro. Bakit niya kinakain yan? Bakit ganon siya mag-training? Bakit ba lagi siyang nag-iinat? Hindi lang noong 1950s naglaro si Ronaldo, dinala niya ang dekadang ito sa hinaharap. Nagpapakilala siya ng mga protein diet at gym routines para sa mga football player. Ipinakilala niya ang agham ng paggaling, mga bagay na di naging normal hanggang dekada 90, dinala ni Ronaldo noong 1952. At ang nakakagulat na bahagi, mapapahaba niya ang kanyang karera, hindi pa ikliin. Bakit? Habang sinisira ng iba ang kanilang katawan sa sigarilyo at alak, iniingatan naman ito ni Ronaldo. Kung tapos na ang iba sa edad na 30, naglalaro pa si Ronaldo sa edad na 35, 37 o 40. Isa siyang himalang medical na walang paliwanag. Tinanggal ang salary cap noong 1961 dahil sa mga manlalaro. Pero paano kung pabilisin iyon ni Ronaldo? Paano kung ang kanyang galing at halaga ang magtulak sa paglabag sa limitasyon sa sahod? Siya na kaya ang unang modernong football superstar. Hindi lang sikat, kundi mayaman din. Noong dekada 60, nang bumukas ang laro at taktika, nasa perpektong posisyon na si Ronaldo, sanay sa mabigat na bola at putikan. Nakaligtas siya sa karahasan. Ngayon, naabutan na siya sa wakas ng laro. Hindi lang siya nagwagi noong 1950s, lubos niya itong binago. Sa kanyang pagretiro, hindi lang siya maaalala bilang mahusay na manlalaro. Siya ang nag-imbento ng modernong football ng mas maaga. Paano kaya kung naglaro si Ronaldo noong 1950s? Baka sinira siya ng panahon. Ang karahasan, kagamitan, sinaunang taktika, lahat ito ay disenyong sumira sa mga atletang tulad niya. Pero may iba pang posibilidad. Baka ang profesionalismo at siyentipikong paraan ni Ronaldo ay hindi lang umabot ng dekada 50.
Baka i-transform nila ito. Di binago ng 1950s si Ronaldo. Baka baguhin ni Ronaldo ang 1950s. Tanong para sa mga modernong manlalaro. Kung si Ronaldo ay bumalik sa nakaraan gamit ang kanyang kaalaman at ang mga alamat ng 1950s ay ipinakita ang kanilang galing, sino ang mas matapang? Mag-comment sa ibaba. Para sa iba pang kwento, alam nyo na ang gagawin.